No Limitang Here, Kabanata 60. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 60 ng nobelang No Limitang Here. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay babahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talas-salitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari sa kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari, ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw, ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At panghuli, ang mga gabay na tanong, mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talas-salitaan. Unang salita, palaimik. Ibig sabihin, mahilig makipag-usap. Halimbawang pangungusap, hindi na umano palaimik si Kapitan Tinong. Pangalawa, naulinigan. Ibig sabihin, narinig. Halimbawang pangungusap, naulinigan ni Maria Clara na siya ang pinag-uusapan ng mga kababaihan. Pangatlong salita, libakin. Ibig sabihin, pangungutya o gawing katatawanan. Halimbawang pangungusap, nasaktan si Maria Clara dahil nakuha pa siyang libakin ng mga bisitang babae sa kanilang sariling tahanan. Pang-apat na salita, kinupkop. Ibig sabihin, pag-alaga o pag-aruga. Halimbawang pangungusap, tumanaw ng utang na loob si Maria Clara kay Kapitan Tiago dahil kinupkop umano siya nito. At ikalimang salita, nananalig. Ibig sabihin, nagtiwala. Halimbawang pangungusap, nanalig si Kapitan Tiago sa mahal na birhen sa Antipolo. At ngayon ay puntahan natin o kilalanin natin ang mga tauhan sa Kabanata 60. Unang tauhan, Kapitan Tiago. Ang labis na natuwa dahil hindi umano siya dinampot upang tanungin ng mga sibil. Pangalawa, Tia Isabel, ang kasama ni Kapitan Tiago. Pangatlo, Maria Clara, ang masama ang pakiramdam sa araw na iyon at walang ganang makipag-usap kanino man. Pang-apat, Crisostomo Ibarra, ang dumating sa azotea at nakausap ng masinsinan si Maria Clara. Kalima, Tia Isabel, ang kasama ni Kapitan Tiago. Pang-anim, si Linares, ang naroon sa tahanan ni Kapitan Tiago. Doña Victorina, ang kasama ni Linares na naroon din sa bahay ni Kapitan Tiago. At mga nabanggit na tauhan, si Kapitan Tinong, Don Primitivo, Kapitan General, Padre Salve, Padre Sibila, Teniente Guevara, Elias, at Lucas. At ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 60, ang pamagat, ang kasal ni Maria Clara. Mahalagang pangyayari. Una, masaya si Kapitan Tiago dahil hindi siya naparusahan ng pamahalaan. Kabaliktaran sa sinapit ni Tinong na hindi na nakakausap ng maayos at hindi na lumalabas ng bahay. Dumating ang mga despadanya kasama si Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Pinag-usapan nila ang nalalapit na kasal ni Maria Clara at Linares na inaprubahan ni Kapitan Tiago dahil sa payo ng Kapitan General. Kinabukasan, puno ng bisita ang bulwagan ni Kapitan Tiago, kabilang ang mga incheck at mga paring sina Salve at Sibila. Naging usap-usapan ang kasal ni Maria Clara kay Linares na pinaniniwalaan ng ilan na ginagawa lamang ni Maria Clara dahil sa banta sa buhay ni Ibarra. Samantala, sa pulutong ng mga lalaking nag-uusap, ang paksa ay ang paglipat ng kura sa Maynila. Napag-usapan rin kung ano ang nararapat na igawad na parusa kay Crisostomo Ibarra na ayon sa kura ay dapat siyang bitayin gaya ng mga salarin noong himagsikan noong taong 1872.
Binigyang diin ng tenyente na wala sa loob ang sinabi na dapat lamang si Ibarra ipatapon sapagkat sinabi ng manananggol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman ay hindi nakipag-unawaan sa kanila si Crisostomo at naging kaaway lamang umano ito ni Lucas. Nabanggit ang isang sulat na ibinigay ng isang babae bago pumunta si Ibarra sa Europa. Ang liham ay naglalaman umano ito ng mga pagbabanta laban sa pamahalaan. Tinanong ng tenyente sa kura kung paano ito nakarating sa mga taga-usig. Matamang tiningnan ng tenyente ang kura. Pagkatapos niyon ay marami na ang nagbigay ng kanya-kanyang paniniwala. Nagpahatid naman sa loob ng kanyang silid si Maria Clara dahil siya ay nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya pinagbubuksan ng pintuan kahit si Kapitan Tiago ang kumakatok. Nang namayani na ang katahimikan, nagtungo si Maria Clara sa azotea ng kanyang silid. Nakita niya ang bangka malapit sa kanilang bahay. Hindi makapaniwala si Maria Clara na makita niyang papalapit si Crisostomo sa kanya. Hindi nakapagsalita si Maria Clara habang ibinalita ni Crisostomo na tinakas lamang siya ni Elias mula sa bilangguan. Humingi ng tawad si Maria Clara kay Crisostomo at sinabi nitong palalayain na siya. Ibinunyag ni Maria Clara na may natuklasan siyang tinatagong lihim ng kanyang ina at kung hindi siya papayag na makasal kay Linares ay mabubunyag ang lihim at tiyak na ikakapahiya ng kanyang kinagisnang pamilya. Sinabi ni Ibarra na madilim ang kanyang hinaharap dahil sa kanyang pagtakas ay tiyak na siya ay pinag-uusig sa mga oras na yun. Hinawakan ng dalaga ng dalawang palad ang ulo ng binata at masuyong hinagkan sa labi. Pagkuway, kusa rin bumitaw at bumulong. Paalam, Crisostomo. Hindi nakahuna si Crisostomo. Ayaw niyang iwanan ang kasintahan, ngunit kailangan niyang umalis. Iniwanan niya si Maria Clara at nagbalik ng bangka kung saan naghihintay si Elias para siya ay itakas. Ang wakas ng Kabanata 60. At ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw, isyong panlipunan. Sa kabanatang ito ay may mga taong napagbibigkis ng kasal kahit hindi tunay na nagmamahalan, katulad ng ginawa ni Kapitan Tiago at Doña Victorina kay Maria Clara at Linares. Sa kabila ng napipilitan lamang ang dalaga o binata dahil sa pamilya, estado sa buhay at iba pang dahilan. Mas iniisip nila ang pansariling kapakanan kaysa totoong ideya ng isang pag-iisang dibdib na dapat nakasentro ang pag-ibig ng dalawang magsing-irog. Sa kasalukuyan ay nagaganap pa rin ang ganitong kaugalian sa ilang pangkat o tribo dahil naging bahagi na ito ng kanilang kinagisnang kultura. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang katanungan. Ano ang naging kapalaran ni na Padre Salve at ng Alperes matapos ang kaguluhang naganap sa San Diego? Ang sagot, ang dalawang makapangyarihan sa bayan ng San Diego ay mas lalong nakakuha ng impluensya sa pamahalaan. Pangalawa, bakit gusto ng tenyente na ipatapon lamang si Crisostomo Ibarra? Ang sagot, sapagkat mas mainam na parusa ang pagpapatapon kaysa bitay. Kapag pinapatapon ng isang may sala ay may pagkakataon pa itong mabuhay, samantalang ang parusang pagbibitay ay may buhay na kapalit dito. Ikatlong katanungan, ano ang lihim ni Maria Clara na ayaw niyang mabunyag kanino man? Ang sagot, ang lihim niyang hindi si Kapitan Tiago ang kanyang tunay na ama, kundi si Padre Damaso. At ang pang-apat na katanungan, ano ang huling sumpaan ni na Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa isa't isa? Ang sagot, nangako si Crisostomo na minsan lamang siya umibig at hindi na ito maangkin ni numan. Ito ang pinanghawakan ni Maria Clara na tunay at wagas ang pag-ibig ni Crisostomo Ibarra. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 60 ng Nolin Mitangere. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.